Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, President BBM, inutusan na si Torre. Binigay na ang unang utos, nagulat si Vice President Sara Duterte. Ayon sa nakalap nating impormasyon, ginulat ni BBM ang buong mundo. Nagulat ang lahat sa utos ng Presidente. Huhulihin lahat ng drug addict ngayon, huwag niya gagayahin EJK ng mga Duterte. Grabe si President BBM, inutusan na si Torre. Binigay na ang unang utos, nagulat si Vice President Sara Duterte. Tara panoorin natin. At para ilatag ang kanyang mga plano sa kanyang panunungkulan, kasama natin ngayon si Chief PNP General Nicolas Torre. Magandang umaga, General Torre. Good morning, sir. At good morning sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon sa ating programa. Sir, magandang umaga po. So, yung sinasabi niyo po na bigyan kayo ng isang buwan, pagkatapos ng isang buwan, magiging 3 minutes na kasi ang title is 3-minute quick response team. 5 minutes muna because we are starting it in Metro Manila sa ngayon. Yes, I understand. After 1 month. After mga 3 months, magiging 3 minutes na yan. 3 minutes, after 3 months. Mga 3 months, 3 minutes na yan. Sir, sa iba pong issue, yung kaugnay po dun sa direktiba ninyo na paramihan ng mahuhuling mga drug suspect. Una, hindi po ba ito naglalagay ng pressure sa mga pulis na manghuli para lang may maipakitang numero? Ano po ba ang magiging basehan nito? Paano kung walang sapat na ebidensya? May quota po ba sila o benchmark na kailangan sundin? O paano nyo susukatin yung tagumpay ng isang police force or team kung halimbawa paramihan ng mahuhuling drug suspect? Maraming salamat, Maris, sa tanong na yan. At this will be a very, very good time to clarify that one. Okay, hindi lang yan para sa drugs. Okay? Para yan sa lahat ng criminality. Because ako'y naniniwala, iisa naman ang paraan para mapatahimik natin ang ating mga pamayanan. Isa lang ang paraan. Para mawala ang criminality dyan, para maging ligtas at maging safe ang ating mga pamayanan, iisang paraan. Alisin ang kriminal sa ating community. Priority, alisin ang kriminal sa kalsada. So kung may mga snatcher, tambay, mga nanggugulo dyan, alisin natin ang mga kriminal na yan. At para maalis ang mga kriminal na yan, iisang paraan. Hulihin natin. Hulihin natin. Huwag natin pabayaan. Hulihin natin, dalhin natin sa husgado. Ang simula niyan, pagka-aresto mo niyan, dadalhin mo sa piskalya, kumbinsin mo ang piskal na mayroong probable cause para mag-form ng gumawa ng information ang piskal at i-transmit sa korte para sila ay mag-start na ang trial. At the end of the day, pag na-try na sila, pwede silang mapinahan. Yun ang proseso. Okay, ngayon, paramihan. Tama yun. Dapat para magkaroon ng kompetisyon ng ating mga pulis. Sa ating mga pamayanan, titigilan tayo sa panghuhuli pag wala na tayong makitang kriminal. At kung wala ng kriminal, tapos na rin ang trabaho ng pulis dyan. Okay? So, paramihan talaga yan. Ito ang ating gusto i-emphasize dyan. Huli, hindi patay. Okay? So kahit nagaano karami dyan, kahit umabuso ang pulis dyan, pag sa tingin nila walang basihan ng huli ang pulis, tandaan natin, human rights, basic human rights, ang right for counsel. Andyan ang ating PAW, si Attorney Persida Acosta. Libre ang mga abogado dyan sa lahat ng mga city centers, municipal centers, merong PAW. Kuha sila ng PAW, asuntuhin natin ang pulis kung sa tingin nila ay nagmamalabis ang mga pulis. Pwede silang pumunta sa ating IAS. Kahapon, sinabihan ko ang ating Inspector General ng IG, ang IG natin ng Internal Affairs Service. Pwedeng magreklamo ang mga kababayan natin sa Ombudsman, sa pleb, sa mga mayor, or sa mga media na gaya nyo. Pwedeng dalhin ang kanilang mga reklamo, imbestigahan natin ang pulis, tingnan natin kung tama o hindi ang aresto. Hindi ito yung dating nangyayari na patay ang tao, ang nagrereklamo yung pamilya. Hindi ganon. Ang hinuli mismo, buhay yan. Pwedeng kumuha ng karapatan at pwedeng kumuha ng abogado dahil yan ay kanyang karapatan. Dahil pag inaresto ka, babasahan ka ng Miranda rights. You have the right to remain silent. You have the right for an attorney. And if you cannot afford an attorney may be accorded to you. Sir, follow-up. Sinabi niyo po na hindi lamang para sa drug war or to intensify the anti-drug campaign, but it is for the entire criminality. Pero yung laging nagiging issue kasi, yung pagtatanim halimbawa ng ebidensya, not necessarily for drugs, pwedeng yung baril or whatever. Paano natin maiiwasan yung ganito kung halimbawa magkokompetisyon yung mga pulis at yun nga, baka ma-pressure sila. How do you maintain the integrity of the process para
we understand that there's IAS, merong mga legal processes na pwede silang puntahan, pero para hindi na sana humantong na magrereklamo pa sila, the integrity of the process itself should be maintained. How will you maintain this? Alam mo, Maris, we have to trust the process, no? Alam ko, mahirap na sabihin niya na we have to trust the process. Pero the choice is here. Pumunta ang ating kababayan, ang mga kababayan natin pupunta sa pulisyan, pupunta sa presinto. Bakit? Humihingi ng redress. Sir, tulungan nyo kami kasi may mga adik doon sa aming, may mga adik na tambay doon sa aming daanan. Anong gusto yung sagot ng pulis? Punta ka sa barangay, bahala na sila doon. Or manghuli tayo. That's a choice. No. So, ang sinasabi ko rito is that magtatrabaho ang pulis dahil ako'y naniniwala talaga ang primary na trabaho ng pulis ay bigyan ng kalutasan ang mga hinaing na idinudulog sa kanila. At marami dyan sa hinaing na idinudulog sa pulis ay redress sa paglabag ng kanilang karapatang pantao. Sila ay sinuntok, sila ay sinaksak, sila ay hinold up, sila ay ninakawan, or sila ay ginugulo sa kanilang mga community ng mga walang magawang tambay, naglalasing, daanan nila, maliit na eskinita, nakakatakot. So, yan, pag sa ganyang sistema na ang utos ng mga pulis, arestuhin nyo ang mga kriminal na yan, natural lang na maging resulta nun, dadami ang mga mag-aresto. Ngayon, kung sa tingin naman natin, gagawin ng mga pulis na dahil may kota, walang kota ho. Walang kota. Ang sa atin dyan, ang measure dyan is yung reduction and elimination of the threat in our community. Yung pag-alis ng kriminal. Walang sinasabi niya na alisin natin ang hindi kriminal, gawin natin silang kriminal. Hindi ganon. Hindi po pwede yung sasabihin na palabanin natin ang mga yan. Hindi ganon. That's crazy, no? Ang sa atin dito, gawin nating payapa ang ating komunidad. At ito ay sa pamamaraan ng pag-alis ng mga kriminal. Yung hindi kriminal, ba't mo alisin? Yung pagtatanim ng ebidensya, paano nyo lang masisiguro na hindi mangyayari ito? Hindi ko may-assure sa'yo na hindi nila gagawin. Pero pag ginawa nila, i-dismiss ko sila sa serbisyo. Ikukulong ko sila for incriminatory machinations. And mind you, nung sa CIDJ ako, merong naimbestigahan kami yan hanggang ngayon nasa kulungan, isang lieutenant colonel at siyam na NCO. Dahil sila ay naimbestigahan, nireklamo na nagplant ng ebidensya at nag-orchestrate ng isang bypass na hindi naman totoo. So, hanggang ngayon nasa kulungan. Yan ay even without the warrant of arrest and wala pang pulis sila eh. So, essentially, I placed them in the custodial center. Ang kanilang trabaho ay maglinis nung selda nila araw-araw. So, they really cannot, unless they will resign, they cannot violate that order. Okay, so because ang custodial center ay part ng PNP camp at sila ay nirestrict ko doon. okay, susunod na magtatanong, Ms. Kath Valente, Manila Times. Yes, sir. Good morning, General Torre. Sir, the CHR Commission on Human Rights earlier raised concerns over your directive, Paramihan System Directive. They're saying that historically daw, such a framework has incentivized shortcuts and arbitrary practices that undermine human rights. How do you ensure po that na hindi magkakaroon ng abuse and hindi mauulit yung mga nangyari ng past administration during the drug war operations? Thank you. Ito po ulitin ko, buhay ang tao na huhulihin. Walang patay at we will not condone wanton killings or wanton murders. Ngayon, andyan ang CHR. Then we will liaise with them, we will talk to them at gawin natin silang partners na pag merong abuso ang pulis, we will very, very, very much welcome the investigation to be launched by the CHR. Open sila, so isa silang ahensya na pwedeng dumulog ang mga hinuli ng pulis o ang mga kamag-anak nila ng mga sinasabi nilang feeling nila ay inaresto sila ng pulis na walang basihan. So CHR will be asking the CHR and we will partner and will fully cooperate with the CHR kung ano man ang mga dokumentong kanilang kailangan para sa pag-imbestiga ng mga reklamo makakarating sa kanila regarding sa illegal arrest. Tuesday New, DCWB. Diyan, mukhang marami na natakot ng mga drug addict bigla.
Ayun po. That's the purpose. That's the purpose. Dalawa lang yan. Tumigil sila kung kailangan na ng tulong. Ito sir, hindi naman lahat yan huli lang kaagad para ikulong sila. Baka pwede silang sumurrender din at dadalhin natin sila sa rehabilitation centers para matulungan sila. Kasi wala namang buhay dyan sa droga. Patay lang kaagad ang diretso. It's a slow death really that pwede na, tulungan talaga natin dapat ang ating mga kababayan na nangailangan ng rehabilitation services. Sa nakita naman natin sa mga survey na yan yung mga gusto ng taong bayan. Yes, talaga, ng mga mamamayan dahil nga napakaraming addict na nagkakalat. Kaya ngayon, itong order ni General, tama lang yan para sa ating mga kababayan. Tutugunan natin yung kanilang takot laban sa addict. So, Tandaan natin, isa pang gusto kong i-clarify. Yan kasing paghuli, yung warrantless arrest, may obligasyon ng pulis dyan. Isusulat niya yung sa kanyang affidavit of arrest, ang sirkumstansya niya, nakasulat yan. At pipirmahan niya yan, hindi magbabago na yan. Dadali niya piskal, tataas ang kanyang kamay, susumpaan niya yan. Pag napatunayan na ang kanyang sinabi dyan, isinulat dyan ay mali, kulong ang pulis dyan, perjury, dismissal from the service yan. May kulong pa yan kung drugs yan at yan ay incriminatory machinations. That is life in prison. Hindi yan sabi na ang pulis ay ganun-ganun na lang. Hindi. We'll make them accountable. We'll hold them accountable. Kasi nga, ang kapalit naman yan ay magiging metrics naman ng performance nila yan. Totoo yun. Ang una nyo nakita, metrics ng performance yan. Pero ang risk naman ng pulis dyan ay napakalaki rin. Sapagkat kung ikaw ay gagawa ng illegal na aresto, lalong-lalo na dito sa Metro Manila na kung saan nagkalat ang CCTV, nagkalat ang mga cellphones, at mapatunayan na nagplant ka ng droga, hindi ka lang dismissed from the service. Kulong ka pa ng habang buhay. So, please, ang ating mga kababayan, magtiwala po tayo sa proseso. Ito po ang nakasaad sa batas. Ito po ang susundin natin. Ito ang proteksyon ng ating human rights. Good morning, General. Recently, mayroon pong huli ang PDEA na understand kasama ang PNP ng drugs sa Mariveles, Bataan, sa karagatan nila nakita. Ito na po ba yung resulta ng sinasabi ni Presidente na close coordination with the PDEA para doon sa intensifying illegal drugs operations? Napakaganda ng tanong mo, Miss Tuesday New. Andito ang Regional Director ng Region 3. Andyan din ang ating PIO. Pwede ba? Can I request straight from General Jean's mouth, siya ang involved doon sa case na yon. Please. sure, General. To answer po yung question po ni Ma'am Tuesday. Yes po ma'am, ito po yung aming pagtugon doon sa utos po ng ating Pangulo na mas lalo pong palakasin ang koordinasyon po ng Philippine National Police sa PIDEA po, at yun po ang nagresulta. Kung matatandaan nyo po nung nakakaang buwan ay magkakasunod po na malalaking volume po ng illegal drugs ang nakuha po natin sa Angeles City, at ito nga pong pagkakadiscovery po ng mga lumulutang po ng mga illegal drugs dyan po sa galing po actually po yan sa Zambales, ma'am. Ang nakakuha po niyan ay yung mga mangingisda po galing sa Bataan, at dinala po nila yan sa Bataan at isinorender po sa PIDEA at PNP. At sa ngayon po, ma'am, ay nagsasagawa po ng joint patrol po ang PNP Maritime Group, ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy, dahil tinitignan po natin baka may mga kasama pa po yan na maaring palutang-lutang pa rin po. At gusto ko rin po, Sir Jay, nakuhanin ng pagkakataon pong ito para manawagan din po doon sa mga mamamayan po nating naninirahan sa mga coastal areas, pati na rin po doon sa mga posibleng nakakita pa po ng mga ibang parte po nitong mga drugs po na ito, ay makipagtulungan po kayo sa amin kung meron po kayong nakikita po dyan para ma-recover din po natin yan kung meron pa pong natitira na bahagi po yon ng mga naglulutangan pong drugs dyan po sa area po ng Bataan at Zambales po. Follow up lang po, ma'am. I understand ito ay nakuha dahil sa tulong ng mga fishermen. Mayroon po bang parang sort of incentive naman sa kanila para mahikayat sila na makipagtulungan po sa PNP and PIDEA para mas gumanda yung operations laban sa illegal na droga? Maganda mo ma'am at naitanong niyo po yan ma'am, at ako po mismo ang nag-utos sa ating Provincial Director po ng Bataan at Zambales po, at nakikipag-usap na po sila ngayon sa kanilang mga governor para mabigyan nga po ng insentibo ito mga kababayan po natin, lalong-lalo na po yung ating mga mangingisda na kusang nag-surrender po nitong mga illegal drugs, para bigyan din po sila ng insentibo. At ito rin po yung ating gagawin doon po sa makakapag-report pa po sa atin kung sakasakaling meron pa po silang makikita na lumulutang po dyan sa mga coastal
coastal areas para naman kahit paano magsilbi po itong motivation at inspirasyon sa iba nating mga kababayan para tulungan po tayo na masugpo po itong problema po natin sa illegal na droga. Dahil sabi ko nga po kanina, ito po yung utos ng ating Pangulo at yun po ang patuloy po nating gagawin. Nasaan na po ngayon, ma'am, yung mga na-confiscate na illegal drugs at ano po ang gagawin dyan? Susunugin ba yan o papaano po? Isinurrender na po natin yan, ma'am, pagkatapos po ng proper inventory and documentation po. Nasa custody na po yan ng PIDEA po at ini-schedule na lang po, ma'am, yung pagsunog po niyan para po siguraduhin po natin na hindi po yan marirecycle at talagang immediately po ang magiging distraction po ng mga illegal drugs po na nakumpiska po natin. Thank you po. Thank you very much to your team, General Jean Fajardo, at congratulations sa kanila. Napakalaking accomplishment po yan. At balik na ulit tayo kay General Torre regarding naman po yung direktiba ng Pangulo ng police presence sa mga komunidad. Sir, kasi ang sabi ng Pangulo dapat maramdaman ng tao. That's the reason why, sir, kanina sa opening statement ko, na isinasarado na natin yung mga maliliit na mga presinto, yung mga PCPs at saka yung mga police boxes, pinapaalis ko na yun para ang mga police ay huwag na tumambay doon. Ang mga police natin ay, I would rather na ang police ay tumatambay sa 7-Eleven, dyan sa labas ng 7-Eleven, sa labas ng palengke, sa labas ng mga drugstores, kung saan sila ay nakikita at pinupuntahan ng mga tao. Nakasilong sa, hindi naman ibig sabihin na dahil kailangan natin ang police visibility, nandun sila sa ilalim ng initan. Hindi naman. Although pwede ko, gusto ko rin sabihin sa kanila na lahat ng mga pulis dapat mas maitim kaysa sa Chief PNP. Alam naman ang Chief PNP ang pinakamaitim. Kailangan lahat sila maglakad at maglakad sa kalsada so that parang nakikita sila. So, ibig sabihin, dapat lumabas sila. Huwag sa aircon. Nothing. No Baga bata man niya, air conditioning. matanda, pwedeng takbuhan ng pulis. Yes, yes, yes. Mamang pulis, may nangyayaring krimen dito. Pero ang pinaka-importante sa lahat, huwag kalimutan, buhay ang 911. Tawag kayo sa 911, then press 1 for police assistance. Ito na yung ginagamit yung technology. Yes, andyan na yung teknolohiya, sir. Sugpo ng krimen. Yes, sir. Sir, paano yun? 24/7 ba yung police presence natin? 24/7 ang police presence, especially dito sa Metro Manila, sir. That's why ginawa ko ng 8 hours per day ang duty. 8 hours per shift ang duty natin. Pagkatapos mga tao natin magtatrabaho ng 24 hours ang shifting nila. So that kahit alas 4 ng umaga, kahit alas 3 ng umaga, alauna, alas 2, tanghaling tapat, alauna ng hapon, tirik na tirik ang araw, ang pulis natin ay 100% ang kanilang Sa gabi battery. naman, yung mga tinutugunan ka natin, yung mga community, yung nagtatrabaho sa mga call centers. Yes, kasama dyan, sir, ang mga nagtatrabaho sa call centers because Manila never sleeps. Hindi natutulog ang Manila eh. Okay. Next to ask, Ms. Maricel Halili of Channel 5. General, magandang umaga po. Balik lang po ako doon sa usapin ng drugs. Because I understand yung paramihan, parang it's easier kapag yung mga small groups na involved sa sa crimes and drugs. Pero how about the high-profile syndicates ng illegal drugs? What's your plan? And meron ba tayong minomonitor na mga high-profile individuals din na possible involved like in the previous admin? Tuloy-tuloy yan. Hindi naman nagbabago. May high value targets at saka may mga street level targets tayo na ginagalaw. At sa ngayon, kung makita nyo, ang confiscation natin ng droga actually, napakalaki. Despite sa hindi gaanong nabibigyan ng media mileage yung mga nahuhuli nating mga tao at mga operations natin na conduct. Pero 44 billion na ang ating nahuhuli worth ng droga since January this year. So it's really 44 billion? 44 billion, sir, ang worth ng droga na ating seizure. That's bigger than the whole drug war. That's bigger than the whole drug war. So it's quite we're very very optimistic in the way we do things. Kaya ako'y naniniwala tama ang ating direksyon. Sa ngayon, ang napapansin kasi na palaging sinasabi bumalik naman ang droga diyan sa kalsada, etc. etc. Now, we are hoping na ito naman sa challenge ko sa ating mga kapulisan, hulihin nyo. Hulihin nyo, dalhin nyo sa piskal, taasan nyo ng kamay sa inyong affidavit na kumbinsin nyo ang piskal, sila ay may kasalanan, sila ay dapat makulong. Ngayon, kung sa tingin naman nila na itong mga tao na to, sa mga pamilya naman na, para hindi kayo makulong, lumapit na kayo sa pulis, magparehab kayo, we will help them on that aspect. Sir,
One last, on other issues, naglabas po kasi ng statement si Mayor Baste Duterte saying na 3 ranggo ang tinalunan ninyo because it's not a merit-based promotion, and he even called you an attack dog. What do you want to tell Mayor Baste? Okay. I just respect his decision and I respect his opinion. And rewind lang ng konti sa termino naman ng tatay niya kung sino unang chief PNP. Okay? So, ano ranggo ng unang chief PNP at ano ranggo ko bago ako naging chief PNP. So, it really goes back to him, really. Seriously speaking, it goes back to him. Okay? The first chief PNP of his father is a 1-star na naging automatic 4-star. Did he ask that? Did he question that? So, Salamat, General. thank you. Next to ask question is Ms. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, General. General, hingi rin din po ako ng reaction dun sa sinabi ni Vice President Sara Duterte sa kanyang interview sa The Hague. She said that, she questioned your appointment as PNP chief, even calling it sketchy, especially as a Senate committee daw found that you have violated the law in implementing the arrest of her father, former President Duterte. Can you comment on that? Again, I respect the opinion of the Vice President and the opinion of everyone regarding the things that we've done during the arrest of Mr. Duterte and his eventual transfer to The Hague. The findings of the Senate Committee is still within the Ombudsman, and the Senate Committee is not a disciplinary machinery nor a court that can say if who is right and who is wrong, who is guilty and not guilty. So I think we will answer all those things in a proper forum. Okay. Thank you. Mr. Next to ask a question, Mr. Harley Valbuena of PTV4. Good morning, General Torre. Going back po doon sa quick 3-minute response na ipatutupad nyo, or sabi nyo nga po sa NCR, magiging 5 minutes muna. Just in case, there will be police or police units na hindi makakatugon doon sa 3-minute or 5-minute response time natin. Ano po yung magiging sanction sa kanila? Sasakit ang katawan nila. Iti-training ko sila and we will make sure that they will comply with it. So, drill, and more drills will be the key. So, makikita nyo, mga pulis natin, aktibo yan. In the next few days, aktibo yan. Tatakbo ang mga patrol car, tatakbo ang mga tao natin sa mga lugar na randomly ay sasabihin natin na dito ang responde, so that at the end of the day, mag-gel ang teamwork. Mag-gel at magkaroon ng teamwork ang bawat unit sa ground. For another question po, one of the directives of President Marcos during your assumption as PNP chief is bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas upang maibigay natin ang ustisya sa lalong madaling panahon. So sir, will this include the police personnel who are involved in the extrajudicial killings during the past administration? Dalawang separate ko niyan, ano? Dalawang separate directive. May mga pending na kasing investigation regarding sa EJ case na nasa iba-ibang mga forum na. Meron nang nasa DOJ, meron nang nasa Korte, at meron ng mga iniimbestigahan ng NAPOLCOM, ng IAS, and many other disciplinary machineries kung saan dumulog ang mga biktima. Sa side natin ngayon, yung sa mga earring cups ngayon on my watch, and during the term of President BBM, talagang ina-expedite natin dyan. I have talked to the Director of the Internal Affairs Service, kay Attorney Dulay, at napag-usapan namin at napag-agrihan namin na talagang expedite namin ang mga investigasyon na yan so that we can resolve immediately ang mga cases na ito, so that ang mga pulis natin, whether they'll be penalized or they'll be exonerated, so that they can go back to where they are supposed to go, whether to go to work or to go to suspension or dismissal, as the case may be. Okay. Thank you. Susunod na si Miss Annalie Soberano of Bombo Radyo. General, good morning. Sir, sinabi nyo kanina kasi, huli hindi patay ang inyong magiging mantra for the operation. Yeah. So, ibig sabihin ba, sir, na hindi magiging madugo ang inyong kampanya ngayon dahil lahat ng kriminal huhulihin niyo po? Lahat ng kriminal ay huhulihin natin. At sila ay buhay pag sila ay hindi lumaban. Pero pag na-endanger ang
ang buhay ng pulis at papasok na ang Article 11 of the Revised Penal Code, which is justifying circumstances, abay ibang usapan yan. The police will always defend themselves, kaya may mga baril eh. Pero hindi yan napapasok tayo sa isang sitwasyon sa police intervention with murder in mind. No, definitely not. Okay, thank you. On the other issue naman, sir, on the light side, sir, anong pakiramdam na kayo ang kauna-unahang graduate ng Philippine National Academy na naging PNP chief? Hanggang ngayon, sinasampal ko pa ang sarili ko. Baka biglang mag-umaga na pagising ko, panaginip lang pala lahat. But right now, of course, I'm very happy. I'm very humbled, and I'm very elated with the trust and confidence that was given to me by the president. But at the same time, medyo mataas ang pressure. The expectations are very high, and really, I have to make good. Otherwise, the 8,000 strong alumni of the Philippine National Police Academy will disown me. So I really have to do good and do the job properly to ensure na may pakita na tama ang pagpili ng ating presidente na bigyan na ng pagkataon ng PNPA graduates na mag-lead ng ating organisasyon. Maraming salamat, General. Salamat din, ma'am. Next to ask a question is Mr. Christian Yusores, Radyo 630. Good morning, General. Balikan ko lang po yung sa directive ninyo, no. What's in for the policemen po with this directive? You mentioned wala namang quota, pero paramihan. Meron po ba tong reward system or incentive or promotion awaiting for the policemen na makakahuli ng maraming kriminal? Para lang po maintindihan ng publiko, dapat po bang matakot ang taong bayan sa mga polis? Ang mga incentives natin, pinag-iisipan ko pa kung paano namin ang sistema ng final how to incentivize yung trabaho ng pulis. Ang pinaka-ayoko kasi mangyari, yung pulis na snappy, lousy, same salary. Kasi manghuli ang pulis o hindi manghuli ang pulis, pareho lang ang sweldo eh. Di ba? Sa ngayon, kaya yan ang nangyayari dyan. Nabugbog ka, pambarangay lang yan, punta ka sa barangay. Kasi pag hinuli ko yan ng bugbog sa'yo, pipirma pa ako ng affidavit of arrest. Alam niyo ba kung gaano kahirap yun? Itataya ko ang aking karir, magtataas ako ng kamay, tatanungin pa na, yan, is it within the ambit of hot pursuit? Binugbog ka kagabi, na-hospital ka, the next day or 2 days later, saka ka palang nakapag-report sa pulis, sabihin ng pulis wala na ho kasing hot pursuit yan eh. So, sa Attorney Claire is very well versed on that. At hinuli mo na nga, aasuntuhin pa, kakasuhan pa ang pulis dahil 2 days later na eh. Di, wala na hot pursuit. Anong gagawin ng pulis? Barangay na lang yan. Pag-usapin nyo lang sa barangay yan. Yun ba ang gusto niyo serbisyo ng pulis? Pag yan ang serbisyo ng pulis na gusto niyo, i-clear ko sa presidente yan at napakasarap yan para sa pulis. Dahil ituturo lang namin, ipapasa namin kayo sa ibang mga agencies. Pero hindi yan ang gusto natin. Sapagkat alam natin na ang pulis ay narito para magserbisyo, binabayaran kami para bigyan ng katugunan ang inyong mga hinaing. So, yung sinasabi kanina, tinatanong na anong incentive para dyan? We are looking at something like merit points. Merit points. Kasi ganyan naman May sa ngayon naman ang promotion, merit points. Time in grade, ganitong dami ng taon na ganito karaming taon ka sa isang ranggo, ganito ang points mo. So, tapos schooling, itong points mo. Sa eligibility, nagkumuha ka ng exam, pumasa ka, itong points mo. And education mo, ito ang points mo. Yung training mo, itong points mo. So, gusto ko idagdag yan na metrics din na ganito karami ang hinuli mo, itong points mo. Ganito karami search warrant ang in-implement mo, itong points mo. Ganito karaming warrants of arrest ang in-implement mo, itong points mo. Kaya may eliminate din natin. Alam ko, maraming mga kababayan natin dyan. Sir, grabe naman itong mga pulis. Meron kaming warrant of arrest na nang istapa sa amin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ini-implement. Narinig nyo ba yan? I'm very sure narinig nyo yan. So, mababawas-bawasan. Kasi nga, mag-implement ka ng warrant of arrest. Nandito ka sa Manila. Ang wanted, alam mo na dun sa Samar halimbawa. Magta-travel ka sa Samar para i-implement yan. Or, i-transmit mo sa Samar, ang mga taga-Samar naman, pag hinuli nila, problema na naman kung saan magkano ang pamasahe papunta mula Samar, papuntang Maynila, ibabalik mo sa Court of Origin. So, mga ganong challenges. So, yung pagtatrabaho kasi ng pulis, it's really a challenge na itinataya ng pulis ang kanyang sarili, ang kanyang reputasyon, ang kanyang sweldo para sa trabahong yan. And we want to incentivize that. Gusto natin na magkaroon meron namang, it's just but fair, I think, na we reward them properly, we recognize them properly for the job that they're doing.
Hindi lang yung snappy lousy, same salary. Okay, last two questions. Ms. Tuesday New again of DGWB. Hi, sir. Following your statement, sir, para doon sa expectations nyo na dapat ipakita ng mga pulis, dapat ba silang matakot, sir, sa mga directives nyo? And will you be conducting surprise inspections din any time of the day para makita nyo kung sino yung mga nagtatrabaho at hindi? Dapat bang matakot ang ating mga kababayan sa ating kapulisan? I would like to believe na kung kriminal ka, matakot ka talaga, huhulihin ka talaga ng pulis. Pero kung ikaw naman ay law-abiding citizen, ikaw nang ang naging biktima. Ikaw pa ang matakot sa pulis, so saan ka pupunta? So I do believe na medyo ang very straightforward na answer dyan, pag tama ang iyong ginagawa, ang gusto ng pulis, ligtas ka. So, kaligtasan sa kapahamakan, kaligtasan sa krimen, kaligtasan sa kung ano man na sa mga masasamang elemento na gustong mga biktima sa inyo. Kaya tinutuloy namin yung mantra ni General Marbil na sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Yung sa part ng mga pulis, sir, dapat ba silang matakot kay General Torre dahil mahigpit? I would like to believe na hindi ganyan ang opinion ng mga tao ko. Dahil when I was in Quezon City, umalis ako at napunta ng Comel, lahat gusto sumama sa akin. Hindi po pwede. Hindi obra. And then when I was in Comel, I went to Davao. Ang daming gustong sumama sa Davao. So hindi naman sila natatakot sa akin. I would like to believe that. And then when I went from Davao, I went to sa ADG. Ilan lang ang pwede kong i-accommodate ng mga taga Davao na gustong pumunta. Ang aking DDA, taga Davao yan. Ang aking DDO, taga Davao yan. Ang aking Chief of Staff ngayon, taga Cagayan. Ang mga field commanders ko, they come from all over the country. At maraming, hindi lang opisyal, kundi mga NCOs, mga gustong sumama sa akin. So, I would like to believe na wala pa naman ako reputasyon na dapat nilang katakutan. They just do their job. I'm one of them. Ako ay isang pulis din. Naintindihan ko talaga kung ano ang nararamdaman ng mga tao sa kalsada, sa ating mga pulis sa kalsada. Kung kaya't I'm making it very, very sure that I give them the environment that they can perform and give the best service to the Filipino people na in the first place ay yun ang aming pangako. Yung surprise inspections, sir? Surprise inspections, I will do it to some extent, but most of the time, I will leave it to my mid-level commanders and supervisors. Trabaho ng mid-level commanders and supervisors. Kaya nga ang aming sistema ngayon na yung sa mga Facebook, sa mga social media, may nakakita tayong mga nag-aaway na dalawang tao sa harap ng pulis. Walang aresto na ginawa ang pulis. May nag-rumble, may nag-riot, tumalikod pa ang pulis. Sa mga ganyang situation, ang pulis na nandun mismo ay ating ibabalik sa training. Iti-train ko sila. Kaya ang training service magkakaroon ng programa na pwedeng pumunta para magkaroon ng subject matter expert ang ating mga pulis para makakuha sila ng panibagong kaalaman, police intervention most especially. Pero ang chief of police ng pulis na yan na pupunta sa training, yun ang aking aasuntuhin for failure to supervise their people, for failure to train their people properly, and for failure to actually be with their people. Sila ang pa-explainin ko, administrative case yun. Failure to supervision, command responsibility. So, kasama doon, para magawa nila ang trabaho yun, maiwasan nila ang trabaho yun, mag-inspection sila kaya hindi sila utusan. Siguraduhin nila na ang mga tao nila ay nagtatrabaho in accordance to the professional standards. Thank you, sir. Sa mga susunod na araw pala, magkakaroon tayo ng mga demonstrations, sir, regarding dun sa response team ng mga police. Yeah. At yung 911. Kanina pinakita ni General Torre yung capability ng 911 at napakabilis nga sumagot yung ating kapulisan dun sa tawag na yun. Sa sunod na mga pagkakataon, I will invite you to Camp Crame. Maglagay kayo ng inyong mga mobile crew sa Metro Manila. Kung saan man ang mga OB van nyo. Kung saan man. Tapos, ibigay nyo sa akin ang location kung saan ang OB van nyo. Magdi-dispatch kami ng unit. Start the time. Dapat 5 minuto, nandun ang itsura ng OB van sa command center. Dahil merong body camera na nakatutok sa kanya, nakikita natin kung anong ginagawa ng mga tao sa OB van. Kahit na sabay-sabay, mga 5 OB van o 6 na OB van, para medyo may challenge. Kasi kung isa lang, madali lang hanapin yan eh. Dapat mga 5.
Dahil yan ang ating yan ang simulation na para bang yung tao na yon ay tumawag sa 911, humihingi ng saklolo. So that pag may makitang malapit na pulis, kakawayan mo at kakausapin mo. Dahil, mamang pulis, andito po ako, kailangan ko ng tulong. Ibang usapan yung hahanapin ng pulis na nagtatago, ha? Kasi pag nagtatago yan, hindi makuha sa 5 minutes yan, mga 16 days. Gagamitan natin ng heartbeat monitor. Okay? Ibang usapan yun. Okay? Okay. So, one more last question. Ms. Maricar Sargan, Brigada. Good morning, sir. Sir, kasama din po sa nabanggit ninyo yung core pillar ninyo na ipatutupad sa PNP regarding modernization. Can you elaborate this, sir, yung sa modernized na mga technology, investigative tools? Kasama po ba dito yung regarding sa forensic investigation? Oh yes, forensic investigations will play a very vital role in the investigations that we are doing. Actually, right now, the forensic investigations are playing already a vital role. There are, like for example, itong last na kidnapping na nangyari. Na-identify natin na talagang doon pinatay sa bahay na nakita natin na sundan ng ating mga through CCTV backtracking, nandun talaga ang biktima. Kasi kahit na nilinis na nila, pinroses ng crime lab, alam ka agad kung nasaan ang blood splatter, nasaan ang mga fingerprints, na nang nilift ng crime lab gave irrefutable proof na talagang itong mga tao na to ay nandun sa bahay na yon. So, science will always play a vital role in our policing right now. And then, about modernization, napakita ko kanina kina PCOJ na ang ating mga radyo ay nationwide ang coverage, ang ating mga body cameras ay nakikita natin habang live na nandun sa field, dala-dala ng ating mga tao, and so many other things. Makikita rin, may mga drone patrols din tayo na babalik yan at makikita nyo na hindi lang tayo nagpapatrolya sa ating mga lansangan, kundi nagpapatrolya rin tayo galing sa itaas gamit ang ating mga drones. Maraming salamat, General Nicholas Torre III. Sir, maraming salamat din po. Thank you, sir. Thank you. At saka syempre kay General Jean Fajardot. Congratulations. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.